So I shout out your name from the rooftops. I proclaim that I am yours. I am yours. And all that I am, I place into your loving hands. And I am yours. I am yours. One more time, we're gonna sing. So I shout out your name from the rooftops. I proclaim that I am yours. I am yours. All that I am and all that I am, I place into your loving hands. And I am yours. I am yours. Hallelujah. Come on. Here I am before you, falling in love and seeking your truth, knowing that your perfect grace has brought me to this place. Because of you, I freely live my life to you, oh God, I give. So I stand before you, God. I lift my voice 'cause you set me free. Come on, we sing. So I shout out your name from the rooftops. I proclaim that I am yours. I am yours. All the good you've done for me, I lift up my hands for all to see. You're the only one who brings me to my knees to share this love across the earth, the beauty of your holy word. So I kneel before you, God. I lift my hands 'cause you set me free. Sing it out. So I shout out your name from the rooftops. I proclaim that I am yours. I am yours. Oh, and all that I am, I place into your loving hands. That I am yours. I am yours. Here I am, I stand with arms wide open to the one, the Son, the everlasting God. The everlasting God. We say, here I am, I stand with arms wide open to the one, the Son, the everlasting God. The everlasting God. Here I am, yeah. Arms wide open. Here I am. So I shout out your name from the rooftops. I proclaim that I am yours. I am yours. You pretty sound good, church. Come on, we're gonna declare. And all that I am,
I place into your loving hands, that I am yours. I am yours. I am yours. Jesus, I am yours. Come on, we're gonna sing. Here I am. Here I am. I stand with arms wide open to the one, the Son, the everlasting God. The everlasting God. Shout it out. 'Cause here I am. Here I am. I stand with arms wide open to the one, the Son, the everlasting God. The everlasting God. Come on, church. We're gonna shout it out. Here I am. I stand with arms wide open to the one, the Son, the everlasting God. The everlasting. With one voice tonight, we're gonna declare. Here I am. Here I am. I stand with arms wide open to the one, the Son, the everlasting God. The everlasting God. So I shout out your name. I am yours, and all that I am, I place into your loving hands. Come on, church. I am yours. We're gonna declare one more time, because here I am. Here I am. I stand with arms wide open to the one, the Son, the everlasting God. The everlasting God. Sing it tonight. Here I am. Here I am. I stand with arms wide open to the one, the Son, the everlasting God. The everlasting God. Oh, here I am. Here I am. I stand with arms wide open to the one, the Son, the everlasting God. The everlasting God. With one voice tonight. Here I am. Here I am. I stand with arms wide open to the one, the Son, the everlasting God. The everlasting God. So I shout out your name. That I am yours. I am yours. And all that I am, I place into your loving hands. And I am yours. I am yours. Come on, let's give a clap offering to our Lord God. Louder. And this afternoon, we will continue to worship God. Amen. Woo. Come on, church, sing with us. Come on. Every praise is to our God. Every word of worship with one accord. Every praise is to our God. Sing hallelujah. Sing hallelujah to our God. Glory, hallelujah. Glory, hallelujah is to our God. Every praise
word of worship with one accord. Every praise is to our God. Sing hallelujah to our God. Glory, hallelujah is to our God. Every praise is to our God. Come on, church, with one voice. God, my Savior, God, my healer, God, my deliverer. Yes, He is. Yes, He is. God, my Savior, God, my healer, God, my deliverer. Come on, let's sing His praise. Yes, God, our Savior. God, my Savior. God, my healer. God, my deliverer. Yes, He is. Yes, He is. Yes, He is. Yes, He is. Every praise is to our God. Every word of worship. With one accord. Sing every praise. Every praise is to our God. Come on. We sing hallelujah. Sing hallelujah to our God. Glory, hallelujah. Is to our God. Every praise. Every praise, every praise, every praise. Come on. Every praise, 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 every praise. Every praise, every praise, every praise is to our God. Come on, begin to shout a praise to Jesus tonight. Hallelujah. Malakas na palakpakan at sigaw para sa Panginoon. Hallelujah. Everyone says hallelujah! Hallelujah! Thank you, Jesus. Thank you for your presence tonight. Damang-dama ka po namin, Panginoon. Patuloy ka po namin aawitan at pupurihin ngayong gabi. Aalayan ka po namin ng awit. Salamat sa pagmamahal mo. Salamat sa pagliligtas mo. Marapat kang purihin at sambahin. Salamat, Panginoon. I was rich. I remember who I was. I was lost, I was blind, I was running out of time. Sin separated, the bridge was far too wide. But from the far side of the chasm, you held me in your side. So you made a way across the great divide. Left behind heaven's throne to build it here inside. And there at the cross, you paid the debt I owe. Broke my chains, freed my soul for the first time I had all. Thank you, Jesus, for the blood applied. Thank you, Jesus, it has washed me white.
Thank you, Jesus, you have saved my life. Brought me from the darkness into glorious light. You took my place, laid inside my tomb of sin. You were buried for 3 days, but then you walked right out again. And no death has no sting, and life has no end. For I have been transformed by the blood of the Lamb. Thank you, Jesus, for the blood of life. Thank you, Jesus, it has washed me white. Thank you, Jesus, you have saved my life. Brought me from the darkness into glorious light. There is nothing stronger than the wonder-working power of the blood. He calls us sons and daughters. We are ransomed by your Father through the blood. There is nothing stronger than the wonder-working power of the blood. He calls us sons and daughters. We are ransomed by your Father through the blood. The darkness into glorious, brought me from the darkness into glorious, brought me from the darkness into glorious light. Hallelujah. Come on, let's give a shout of praise. Come on. Palakpakan po natin ang Panginoon. Yung malakas, mataas, na palakpak ng papuri at pagsamba. Come on, let's fill this room. Hallelujah. God, my Savior. God, my healer. God, my deliverer. Yes, He is. Yes, He is. God, my Savior. God, my healer. God, my deliverer. Yes, He is. Yes,
Alright, isang maganda at maulan na hapon sa inyong lahat. Welcome to Awakening Your Spiritual Home, especially sa ating mga first-timer. We're so glad na makasama po kayo ngayong lahat ngayong hapon. Pwede po bang palakpakan muna saglit yung katabi mo? Kasi sa kabila ng panahon natin ngayon, nakuha niya pa rin, alam niyo yun, nakapunta pa rin tayong lahat dito at full house pa rin po tayo sa ating second service. Pwede ko bang marinig yung palakpakan ng mga nakamiss ng ating worship service? Okay. Ayan, for everyone's information, lahat tayo last time is hindi tayo nag-worship service dahil nagkaroon tayo ng mga family service po. At dito po sa Awakening, sa sobrang mahal na mahal namin kayo and we want you all na i-cater ng maayos. Kaya naman meron tayong dalawang worship service every Sunday yan. Kanina yung 2 p.m. at ngayon naman po sa ating 5 p.m. service. Bukod po doon, ang Awakening po ay hindi lamang po sa worship service meron din po tayo para sa ating mga 8-12 kids. Ayan, every 10 a.m. yan sa May Paho. At hindi lang sa May Paho nagaganap yan, meron din po tayong 2 p.m. dito po sa Gozon Compound. Ano po ba yung meron sa 8-12 service natin? So ganito rin po yun, no? Lahat ng 12 years old pababa, mga kabataan. May service din po sila, tinuturuan silang mag-worship, pinag-aaralan din nila ang salita ng Panginoon doon. Bukod po doon, alam niyo po bang bago po kayo pumasok dito, naganap na ang ating live class kick-off. So kung meron kang live class delegates na katabi, pwede mo ba siyang palakpakan? Kung makikita mo, may mga nickname yan dito. Ayan. Alam mo, kung mga live class delegates, kung meron ka mang pinakamagandang ginawa ngayong 2023, ayan yung pagpasok nyo po ng live class. Never ka pong magkakamali dyan. Okay po? So see you po, lalo na sa ating encounter, live class delegates. At bukod doon, sa mga gustong makaalam ano ba yung live class, pwede nyo pong tanungin yung nag-invite po sa inyo dito sa Awakening. And now for our tithes and offering, alam ko, most of us, alam na po itong kung ilan lang daw o kung gaano lang daw karami yung tinanim mo, yun lang din daw yung aanihin mo. Sino dito alam mo na yan? Kung ilan ang tinanim, kung ano ang itinanim, yun din daw ang aanihin natin. Well, in fact, mababasa din po natin yan sa 2 Corinthians 9 verse 6. Ayan, Tagalog version. Ganito kasi yun, aani ng konti ang nagtatanim ng konti at aani ng marami ang nagtatanim ng marami. So sa pagbibigay, even yung Bible sinasabi sa atin na kung ano yung tinanim mo, yun din yung aanihin mo. Pero minsan nagiging mali yung pag-apply natin, especially pag tayo nagbibigay dahil ang gusto lang natin is may maani tayo. Ay parang sa pagtatanim lang din, sa 10 buto, 3 lang yung naging puno. Okay, 3 lang yung nagkaroon ng bunga. Ganon din po sa pagtatanim natin sa Panginoon. Kasi po, ang Panginoon, hindi lang siya sa ilan yung tinatanim mo eh. Nandun din po yung verse 7 na dapat magbigay, balik tayo kuya, dapat magbigay ang bawat sa inyo, depende sa gusto niyang ibigay. Hindi mabigat sa loob o napipilitan lang. So ang kinikilalang pagbibigay ng Panginoon ay hindi yung ibinibigay natin dahil lang napipilitan. Ang kinikilalang pagbibigay ng Panginoon, ng offering natin, yung galing sa puso. Hindi mabigat sa loob o napipilitan lang kasi mahal ng Diyos ang taong masaya pag nagbibigay. So ang Panginoon, wala siyang pakialam sa binibigay natin, pakialam niya palagi yung puso natin tuwing tayo ay nagbibigay. At bukod po doon, lagi po tayong pinapaalalahanan dito sa Awakening. Yung iba sa inyo, kabisado nyo na to, yung 2 reasons why we give. First, because we want to honor our God. Pag sinabi nating i-honor, ito yung kinikilala mo ang Panginoon sa iyong kaperahan, sa iyong financial. Amen po? Kasi mayroon tayong mga pera, pero alam nating lahat na kung walang lakas at talino ng Panginoon, hindi rin naman tayo makakapag-work. Amen po? So kung ano yung mga, sino dito naniniwala ka na lahat ng meron ka ay galing din sa Panginoon? So kung lahat ng meron tayo ay galing sa Panginoon, every tithes and offering pala ay hindi pagbibigay, ito ay pagbabalik. Okay po? Ito pa ay pag-o-honor sa nagbigay sa'yo ng mga meron ka.
At second reason why we give, because we want to help our church. Alam niyo po dito sa Awakening, majority po talaga dito is kabataan. But because of the culture natin ng pagbibigay, makikita naman natin na napakaganda. Sino dito proud ka na taga-Awakening ka? Okay. Dahil po yan sa ating mga faithful na nagtatides at nag-o-offering po. So ngayon sa pagbibigay natin, pupusuan natin at ito ay galing sa pag-ibig at pagpapasalamat natin sa Panginoon. Panalangin po natin ang ating tithes and offering. Panginoon, marami pong salamat sa hapon na ito. Patuloy, Lord, na Ikaw ang nagpakita ng tamang pagbibigay. Pagpalain mo po, Panginoon, ang aming tithes and offering at gamitin mo po ito sa iyong kalooban. Maraming salamat, Lord. In Jesus' mighty name we pray. Amen and amen. Isang magandang hapon po sa mga waterproof na taga-Awakening. Oh, grabe naman. Waterproof yarn, nakarating dito. Alam nyo, masaya kaming lahat kasi kanina lang po, naganap na po ang Life Plus Party or Life Plus Kick-Off and we have 780 delegates. Wow, 780. Okay, so ano ba ang ibig sabihin ng 780 delegates ng Life Plus? Sino rito may cell leader? Or someone who invited you? Pero most of our cell leaders dito sa Awakening, actually, galing sila ng Life Class, nag-training ng Life Class, then nag-training ng School of Leaders. So, ibig sabihin, kung meron tayong 780 Life Class delegates, meron tayong inihahandang 780 cell leaders ulit months or years from now. Grabe, palakpakan nyo naman. Grabe talaga, 780 Life Plus delegates. Napakarami. Alam nyo ba, hindi naman lahat ng Life Plus delegates nagsistay talaga o natatapos talaga eh. Okay? Parang siya, di ba, hindi naman nagstay. Diba? So, totoo yun, people come and go sa ating mga buhay, pero at least masaya kami sa number na 780, isang malakas sa palakpakan ulit. Okay? Tapos kung meron kang katabi na Life Plus delegate, sabihin mo sa kanya, magsistay ka ha. Okay. So, meron po tayong bagong series as promised. We are entering our new series this September titled, Beliefs. So, sa mga susunod na linggo, sa mga susunod na buwan, ang pag-uusapan natin, ano ba ang pinaniniwalaan natin dito sa simbahan natin? Ano ang pinaniniwalaan ng inyong pastor? Ano ang pinaniniwalaan ng simbahang inaatinan nyo? Bakit? Napakahalagang malaman nyo. Napakahalagang malaman nyo kung ano ang paniniwala ng simbahang inaatinan nyo. Bakit? Kasi, sabi ng isang magaling na manunulat, sabi niya, man is what he believes.
tingnan mo yung katabi mo. Titigan mo, bilis, titigan mo. Sabihin mo sa kanya, kaya ka ganyan ngayon, kasi yan yung mga belief mo. Man is what he believes. Kung ano ang pinaniniwalaan ng isang tao, yun yung nagiging buhay niya. Kaya nga, napakaganda sa mga susunod na linggo, sa mga susunod na buwan, marami tayong pag-uusapang mga wrong beliefs na kailangang matanggal. Kasi ang mga wrong beliefs nagke-create ng wrong life, mga wrong mindsets nagke-create ng wrong culture, ng wrong na kung ano-ano man, salasalabat na kasi yan. Kaya sa mga susunod na linggo, sabi mo sa katabi mo, huwag kang mawawala. Papalitan natin ang belief ng bawat isa. Let us all pray. Lord, maraming salamat sa oras na ito for giving us this brand new series. Lord, kung meron man kaming panalangin, Lord, tungkol sa series na ito, na pag-aaralan namin sa loob ng ilang buwan, Panginoon. Ang panalangin namin, Lord, magkaroon kami ng tamang paniniwala kung sino ka, kung sino ang Diyos, kung sino ang Panginoong Yesus. At magkaroon kami ng tamang paniniwala kung sino kami, ano ang plano mo sa aming buhay. Maraming salamat po, Panginoon, kung papaano ka po nagturo ng maraming bagay sa amin sa last series namin na Kingdom Parables. Mas marami kaming matututunan dito, Panginoon, dahil ang salita mo ay nagbabago ng buhay, ang mga salita mo ay nagpapala ng mga buhay. Ito po ang dalangin namin sa pangalan ni Jesus. Amen. It is true that man is what he believes. Bakit po ako nagpastor? Kasi naniwala ako, may paniniwala ako, na tinawag ako ng Diyos na magpastor. Bakit ako nag-business? Kasi naniwala muna ako, na kaya ko pala mag-business. Ibig sabihin, kung ano ang paniniwala mo, yun yung magiging takbo ng buhay mo. Kaya nga dapat meron kang progressing beliefs para magkaroon ka ng progressing lives. Kapag ang paniniwala mo ay lumalago, kapag ang paniniwala mo sa buhay mo nagbabago, nag-i-improve, nade-develop, yun yung magiging buhay mo. Ang tao ay produkto ng kanyang mga paniniwala. Tanungin mo yung katabi mo, ano ba mga pinaniniwalaan mo sa buhay? Nakakita ka na ba ng isang lalaking grabe maglakad, kala mo pogi-pogi? Naniniwala siyang pogi siya, kaya ganun yung actions niya. Nakakita ka na ba ng kung maglakad, kala mo laki ng katawan, gangster, payatot naman. Sa isip niya kasi, macho siya. Ba't ba nakikialam ka? Di ba? Man is what he believes. Kaya dapat magkaroon ka ng lumalagong mga paniniwala sa buhay, ng mga matatalinong paniniwala, ng mga magagandang paniniwala para magkaroon ka ng magandang buhay. Kaya dito sa Awakening, sa mga susunod na linggo, ipepresent ko po sa inyo, i-discuss ko po sa inyo kung ano ang pinaniniwalaan ng simbahan natin. Makinig. Kasi kung ano ang paniniwala ng pastor, ng simbahang inaatinan mo, yun din yung magiging buhay ng mga miyembro na umaatin doon. Kung ano ang paniniwala ng simbahang inaatinan mo, yun din yung magiging takbo ng buhay mo. Kasi umaatin ka doon. Kaya nga ang isang simbahan na naniniwalang para matugon ang kanilang mga panalangin, kailangan mag-prayer, kailangan mag-fasting. Yung mga ganong klaseng simbahan, wala namang masama doon. Pero yung mga ganong klaseng simbahan, naman papayat ng miyembro kasi fasting ng fasting. Dito kasi sa Awakening, naniniwala tayo that aside from prayer, aside from fasting, one of the keys para makuha natin yung mga pinapanalangin natin sa buhay is hard work, discipline. Kaya dito sa Awakening, hindi lang tayo pray ng pray. Work, work, work. Sabi mo nga sa katabi mo, work, work, work. Huwag mo nalagyan ng tono.
kung ano ang mga paniniwala ng simbahan, yon ang magiging buhay ng mga miyembrong uma-attend doon. Kaya sa mga susunod, ano ba ang mga paniniwala ng mga taga-awakening? Ano ba ang paniniwala ko bilang pastor? Kung ang paniniwala ng pastor ay siyang magiging paniniwala ng simbahan, na siyang magiging buhay ng mga taga-simbahan, ano kaya magiging buhay nyo no, kung ganito mga paniniwala ko? Ito, may tapakita ko sa inyo ha. Ano kaya ang paniniwala natin kapag nakita tayo ng paru-paro sa gabi? Nakasarado naman ang pinto pero may paru-paro sa bahay. Ano ang paniniwala? Ano? Naku, nandiyan si Lola. Di ba? May belief tayo. Meron tayong belief, meron tayong understanding na kapag merong paru-paro, naku, nandiyan si Lola. Ini-interpret natin yon as someone na yumao, dinadalaw lang tayo. Uy, nandiyan si Lola, yun yung interpretation mo. Nandiyan si Lola, tapos tumahimik kayo lahat, umupo muna tayo. Yun yung actions nyo, umupo tayo. Makinig tayo. Kinakamusta tayo? See? Pinapagalaw ka ng mga paniniwala mo. Paano kung ang paniniwala mo sa paru-paro, wala lang, nakapasok lang. Hindi mo siya binibigyan ng anumang interpretation, wala lang. Nakikita nyo kung paanong nagpapagalaw ng isang tao ang paniniwala. O ito, ano naman ang paniniwala kapag nakakita tayo ng pusang itim? Sabi ng iba, pag nakita ng pusang itim, malas. Pag nakakita ng pusang itim, ang belief natin ay baka aswang, baka asong lobo na nagpusa lang, tapos pag malapit ka na sa kanya, bigla kang gaganunin, di ba? So pag nakakita ka ng pusang itim, ano ang understanding mo kapag nakakita ka ng pusang itim? Matatakot ka. Ang interpretation mo may malas, aswang, so ang action mo, iiwas ka na lang, ayoko nang dumaan dyan. Diba? Pinapagalaw ka ng belief mo. Sabay naman kayo ng kaibigan mong maglakad. Nakakita kayo ng pusang itim. Sabay naman kayo maglakad. Bakit ikaw umiwas? Bakit siya dire-diretso lang? Magkaiba kayo ng belief. Dahil nga magkaiba kayo ng belief, magkaiba kayo ng understanding, magkaiba kayo ng interpretation, magkaiba kayo ng naging desisyon kung tutuloy o hindi. It's either yung belief mo makakatulong sa iyo or makakaparalyze sa iyo. So ano naman ang belief mo sa sarili mo? Ano ang mga bagay na pinaniniwalaan mo sa sarili mo? Naniniwala ka bang kaya mo to? Kahit hindi ka jumbo hotdog, di ba? Ano yung mga bagay na pinaniniwalaan mo, guys? Ano yung belief mo? Ano yung understanding mo sa sarili mo? Ano yung interpretation mo sa sarili mo? Kasi yun yung magiging action mo. Because our belief is our behavior. Kung ano mga beliefs natin sa buhay, yun yung magiging behavior natin. When we say behavior, it is somewhat the totality of a person. Kapag sinabing behavior, ganun siya magdesisyon, ganun siya mag-action, ganun siya kumilos, yun, behavior. Bakit yung isang bata, kapag tinawag ng teacher sa recitation, nangangatog ang tuhod? Kasi ang belief niya, papahiyain siya. Kasi, bakit naging ganun yung belief niya? May karanasan siya dati na pinahiya siya, kaya naging ganun yung belief niya. Kung ano ang pinaniniwalaan, yun ang magiging takbo ng buhay. Hindi ko alam kung nagka-COVID ako nung nagkaroon ng COVID. Basta ang alam ko lang, hindi ako naniniwalang magkaka-COVID ako. Kahit marami akong kinakausap, labas ako ng labas noon, talk to the clients, ganyan, ang dami kinakausap ng mga kabataan, hindi ko alam kung nagka-COVID ako o hindi. Basta sa isip ko, ang paniniwala ako, hindi ako magkaka-COVID.
Kasi, mag-usap muna tayo tungkol sa biochemistry. Papaanong ang paniniwala, papaanong ang tumatakbo sa utak ay sasalamin sa katawan? Papaanong ang mga paniniwala ay magiging buhay? Let's talk about, saglit lang, the biochemistry of beliefs. Meron isang babae na sobrang hilong-hilo to the point na suka na siya ng suka ng suka. So nag-usap yung dalawang doktor, sige, lapitan na natin at bigyan na natin ng gamot. Paglapit ng dalawang doktor, binigay na yung gamot, sabi nila sa babae, o sige na, makakaramdam ka na maya-maya ng gaan, magiging komportable na ulit ang pakiramdam mo. Eto na ang gamot, pag ininom mo to, mawawala na yan. O wala pa, di pa iniinom ha. Ang nagsasalita, doktor. Tas yung doktor, nagbibigay ng gamot. Nung ininom ng babae, maya-maya, nakaramdam na siya ng instant relief. Gumana bigla ang pakiramdam niya, nawala na yung pagkahilo niya. So umalis yung dalawang doktor, gumilid saglit. Yung binigay na gamot sa kanya, hindi naman talaga pang-cure ng hilo. Hindi talaga. Pang-induce lang, kumbaga parang pang-suggest lang, pang-induce lang. Pero hindi talaga. Pero dahil ang nagbigay ay may authority, doktor, at dahil nung binigay sa kanya yon, sumabay ang paniniwala niya, kumbaga bago siya painumin, sinape muna ng doktor yung belief ng iinom, gagaling ka kapag ininom mo na to, pagkainom, gumaling nga siya. Nakatulong ang tumakbo sa isip niya munang gagaling ako pag ininom ko to, nakatulong ng sobra yon para mag-react ang mga biochemicals sa kanyang katawan. Nagkaroon ng biochemical response yung katawan niya kaya gumaling siya. We call it placebo effect. Kaya wag na kayong magtaka kung bakit ang poong Nazareno kapag pinupunasan nila, tapos pag pinupunas nila sa katawan nila, gumagaling daw sila kasi nga, yun yung paniniwala nila eh. Actually, nakapila pa lang sila para pumunas sa poong Nazareno, doon pa lang gumagaling na sila kasi yung brain nila, nagsisend ng signal sa buong katawan na gagaling na ako, gagaling na. Lalo pa pag pumunas, gagaling talaga sila. Kasi kung ano yung nangyayari sa mind, nagmi-mirror lang sa buong katawan. Kaya nga kahit wala kang sakit, isipin mong may sakit ka, tinamululungkot ka. Basahin natin saglit ang placebo effect, suggestions or symbolic messages shape beliefs that in turn affect our physical well-being. So sabi ng doktor, may hawak ako, sinasuggest niya sa pasyenteng, inumin mo na to, dahil pag ininom mo to, ang symbol nito, gagaling ka. So, shinate mo na yung belief, tas maya-maya, nagkaroon ng effect na yon sa buong katawan. We call it placebo effect. Kaya nga mga magulang, mag-ingat sa anumang negatibong isasaksak sa kokote ng mga anak natin. Dahil may kabaliktaran ng placebo effect, merong nocebo effect. Ito naman yung nagsuggest na nga yung doktor, nagbigay na nga ng gamot, ikaw, hindi pa rin mabago ang isip mo. Ilang doktor ba ang kailangan? Ilang gamot ba ang kailangan para mabago yung mindset mo? Nagagaling ka kapag binigay na to. Ang nocebo effect, ito naman yung sobrang negative mo, life-threatening na yung mga naiisip mo, yan na yun. Kabaliktaran ng placebo effect. Kaya nga ganito pag sinabi ng doktor, halimbawa, naku, yung cancer mo, cancer level 5 na yan, di ba? Mothership ka na, gano'n, di ba? Ano na yan? Last stage ka na, kumbaga mothership na yung cancer mo. Ikaw tuloy, dahil nasa isip mo na, shinate na yung belief mo na number 5 na yan, di ba? Hindi ka nagagaling. Kaya kahit nasa ospital ka pa, hindi ka rin talaga gagaling
Guys, this is true. Hindi ito, we are talking about biochemistry. Simple lang naman ang ibig sabihin ng tinidiscuss ko ngayon, biochemistry of belief says, huwag kang baliw, mabubulok ka. I mean, huwag kang baliw mag-isip. Lagnat lang yan, bes. Gets nyo? 75 lang yung grade, suicide ka dyan. Huwag kang baliw, mabubulok ka. Pagka sinabihan ka na, sermonan ka saglit na wala kang kwenta, so buong buhay na walang kwenta, iisipin mo na yon, dadalin mo na yun sa buong buhay mo talaga. Huwag kang baliw, mabubulok ka. Sabi mo sa katabi mo, huwag kang baliw mag-isip. Nakakabulok yan. Ang bulok na buhay, produkto ng bulok na mga pag-iisip, bulok na paniniwala. Ay naku, magbasa na nga lang kayo ng marami pang bagay dyan sa National Library of Medicine, marami kayong matututunan. Therefore, magbago ng belief para magbago ang buhay. Nauuna pong dapat baguhin ang pag-iisip, mga paniniwala, para magkaroon ng pagbabago sa buhay. Pastor, ang dami kong maling mga paniniwala ngayon, kaya siguro puro mali ang mga nagagawa kong desisyon. May tama ka. Oo, tama ka doon. Pastor, pwede pa po bang mabago tong mga paniniwala namin? Oo naman. Pero bago natin mabago ang mga paniniwala na yan, bago natin mabura ang mga maling paniniwalang namana, narinig natin, alamin muna natin kung saan nanggaling. Dapat maputol natin yung pinanggagalingan o pinanggalingan ng mga maling paniniwala natin. Kasi hanggat di napuputol yan, kahit mag-preach ako sa inyo ngayon ng 2 hours, bagong mindset, kapag hindi naputol yung pinagmumulan, sayang lang din eh. So saan ba nanggagaling ang mga maling beliefs natin? Saan nanggaling yung mga maling paniniwala? Saan mo napulot na wala kang kwenta? Ba't ka naniniwalang wala kang kwenta? Sino nagsabi niyan? Sino nagsabing wala kang magagawa sa buhay mo? Sino nagsabing hanggang dyan ka na lang? Saan mo napulot yung belief na yan? Saan mo napulot yung belief na never kayong makakagraduate, wala sa pamilya nyo makakapagtapos, wala sa pamilya nyo ang Sino nagbigay sa inyo yan? Saan galing yan? Saan galing ang mga maling beliefs? Number 1, sa pamilya. Dahil ang pamilya ang unang-unang nagtuturo sa mga tao, sa mga bata, ang pamilya ang unang-unang naririnig ng mga bata habang lumalaki sila. Kaya, malaking parte ng paniniwala ng mga anak natin galing talaga sa atin. Galing sa pamilya. Galing sa atin. Pangalawa, na pinanggagalingan ng mga belief natin. Teka lang nga, i-check na natin, ano ang mga maling belief na narinig, na ipasa natin sa mga kapamilya natin? Especially if we are parents, sa mga anak natin. Ano kaya yung mga maling nabaon natin sa kanila, natanim natin sa kanila, napaniwala natin sila? Ano kaya yan? Bakit? Kasi, pag sa bahay pa lang, hindi na naturuan ng tama, ang sirang bata, magbubuo ng sirang pamilya balang araw. Ang sirang pamilya, bubuo ng isang sirang barangay. Ang sirang barangay, bubuo ng sirang city. Ang sirang city, bubuo ng sirang country. O kaya ganito tayo ngayon. Kasi maraming mga beliefs na nonsense. Meron namang mga paniniwalang may sense naman, but most of Filipino beliefs, sa totoo lang,
Napaka-nonsense. So sa pamilya, unang nanggagaling ang pinaniniwalaan nating lahat. O may tanong ako, ano yung mga belief na namana mo? Sinabi ni Tia, sinabi ni Tiyo, di ba, ganon. Alam mo, hindi ka na talaga makakapag-asawa kahit kailan eh. Ano, sinashape mo utak ko. O tapos, parang ganon. Pangalawa, pinagmumula ng belief natin, mga kaibigan, mga nakakasama. Maganda naman ang palaki sa'yo ng pamilya eh. Maganda naman ang upbringing, maganda naman ang mga mindset, ang mga paniniwalang tinanim sa'yo. Pero nung natuto ka ng makipagkaibigan, dun ka nasira. Dun ka nagkaroon ng kakaibang mga paniniwala, di ba? Lalo na kapag yung mga close friends mo, madalas yung mga close friends mo talaga, sila yung nag-shape na mga belief na meron ka eh. Di ba? Ibig sabihin, kung sino ang mga kasama mo, mga madalas mong kausap, sila yung pinanggagalingan ng mga belief na meron ka ngayon. Pangatlong pinagmumulan ng belief, mga karanasan. Minsan, hindi naman galing sa pamilya mo, okay naman yung pamilya mo eh. Minsan, hindi rin galing sa mga kaibigan mo kasi matitino naman mga kaibigan mo eh. Minsan, sa mga karanasan mo na talaga mismo. Yung mga experiences mo, nag-shape ng belief mo. Gets? Halimbawa, ako po, huminto po ako sa pag-aaral nung second year high school. Sa Lakandula po ako nag-aaral. Huminto po ako kasi nga kadodota. Computer ako ng computer. Maayos naman ang palaki sa akin ng mga magulang ko. At that time, wala naman akong kaibigang mga basagulero, mga adik, wala naman. Ako lang talaga. Ako lang talaga may problema. So, huminto ako sa pag-aaral at that time. Ibig sabihin ba nun, kapag may naranasan akong pangit, kapag may naranasan akong paghinto ng pag-aaral, kailangan ba talaga yun ay magiging belief ko na never na ako magiging matagumpay sa buhay kasi huminto ako? See? Minsan, sa mga karanasan mo, doon ka nakakapulot ng mga wrong beliefs. Totoo ba na kapag nagkamali ka ng isang beses, tuloy-tuloy na yon? Alam niyo, maraming kasabihan eh, tulad ng, sabi ng teacher ko dati, when it rains, it pours. Ano sabihin nun? Kapag umambon, uulan. Ibig sabihin, kapag pinasukan ka ng isang kamalasan, tuloy-tuloy na yung kamalasan, hindi ako naniniwala dyan, ayoko tanggapin yan. Bakit? Sino ba sila para magsabing yun yung mangyayari sa'yo? Sino ba sila para paniniwala nila yun. Sila siguro yung nakaranas ng unang malas hanggang sa isang daang malas. Sila kasi yun. Pero hindi porket totoo sa kanila, totoo na rin sa'yo. Iba-iba tayo ng kwento. Iba-iba tayo ng mga pinagdaraanan at mga karanasan. Sabi ng tiya mo, huwag ka mag-aasawa ng maigsi yung hintuturo. Mga ganun-ganon, di ba? Kasi huwag ka mag-aasawa ng maigsi yung tenga. Kasi yung napangasawa ko, maigsi yung tenga. Ayun, maigsi lang din relationship namin. Ina-assign sa'yo yung karanasan niya. Anong connect? Anong connect nun? Huwag kang magbi-business kapag August. Kasi ghost month. Huwag kang magsisimula ng anumang business kapag ghost month kasi ghost month, malas daw. Sino sabi nun? Anong explanation doon? Anong scientific explanation doon? Baka naman walang scientific explanation, baka naranasan lang nila na yung business nila, sinimulan nila ng August, nagkamali. Therefore, lahat magkakamali na rin sa August. Ganun ba yun? Huwag mong tatanggapin yung nangyari sa kanila. Huwag mong tatanggapin sa buhay mo yan. Maaaring sila yon nakaranas noon, pero iba yung sayo eh. Pumalakpak ng dalawa ang nakagets. Hindi nakagets. Ang dami. In short, kapag sinamarize natin to,
yung mga belief natin galing sa environment na kinagagalawan natin. Environment mo ang bumuo sa'yo. You are a product of your environment. That means, kapag nagpalit ka rin ng environment, o pwedeng makapagpalit ka na rin ng beliefs, at makapagpalit ka na rin ng klase ng buhay. Ay, so magpapalit ng pamilya, pastor? Ganon? Hindi. Magpalit ka ng kaibigan, magpalit ka ng karanasan, pero pamilya, yan na yun, tanggapin mo na yun. Hindi ka pwedeng pumili ng ng magiging tatay mo, kung saan ka lumabas, yun na yun. Walang, kaibigan pwede. 'Di ba? Karanasan pwede kang pumili niyan. Pwede kang pumili ng environment na kinagagalawan mo, na bubuo sa'yo. So kapag nakapagpalit ka ng environment, malakas ang chance ang makapagpalit ka na rin ng mga beliefs at makapagpalit ka na rin ng klase ng buhay. Meron akong good news sa inyo. Alam nyo ba, lahat ng pinaniniwalaan natin ngayon ay acquired lang, hindi naman inborn. For example, sa 10 belief mo, 8 dyan mali, 2 lang tama. Ang good news ko sa'yo, yung 8 na mali, pwede mong tanggalin. Kasi, acquired mo lang yun, natutunan mo lang, napasa lang sa'yo, pwede mong alisin sa buhay mo. Halimbawa, yung sinabi sa'yo dating wala kang kwenta, habang lumalaki ka, laging naririnig mo, puro mura, wala kang kwenta, ganyan. Nung lumabas ka sa sinapupunan ng nanay mo, wala ka namang placard na walang kwenta eh. Hindi naman nakalagay dyan sa noo mo, nakatato, walang kwenta. Wala naman, di ba? So, ibig sabihin, nung lumabas ka, wala kang daladalang sumpa o tato na wala kang kwenta. Sinabi lang sa'yo yun. So, pwede mo ring alisin sa buhay mo yun. Kasi, beliefs are acquired, not inborn. Beliefs are learned. They are not inborn. At anumang mga natutunan mo, pwede mo ring i-unlearn. Anything that is learned can be unlearned. So ikaw na magdidesisyon sa sarili mo. Ang sabi ng mga kamag-anak ko, wala daw akong mararating kasi malandi raw ako. O bahala ka kung tatanggapin mo yun. Pero po pwede kang magdesisyon, mali sila. Gugulatin ko sila. Gulatin mo yung tiya mo. Gulatin mo silang lahat. Amen? Beliefs are acquired, not inborn. In fact, ang mga belief natin, choice natin yan. It is a choice. Ikaw ang magdi-decide kung yung belief ay kukunin mo o hindi. May 2 tao sa harapan mo. Ang sabi nito, kaya mo yan. Sabi nito, hindi, wala ka kasing kwenta. So kanino ka maniniwala? Ano yung kukunin mo? Choice mo yon. Kung imo-imo ka, kung madrama kang tao ang kukunin mo, oo nga, tama ka, wala akong kwenta. Minsan nag-a-agree ka pa no? Halimbawa, sabi ng isang tao sa'yo, alam mo ikaw wala kang mararating May point. Tama. So wala kang narating talaga. Huwag mo tatanggapin yun. Hindi ka na raw magbabago, habang buhay ka na raw mambababae. Bakit? Ba't tinatanggap mo yun? Sabi mo nga sa katabi mo, gulatin mo sila. Gulatin mo sila. Huwag mo tatanggapin yun. Ibig sabihin, yung mga belief mo, pwede mo palang piliin. Pwede kang tumanggi sa tinatanim sa iyo ng iba na wala kang kwenta. Pwede mong wag tanggapin, pwede mong itanggi yung mga belief na tinatanim sa iyo na mali. May karapatan kang pumili ng belief mo. May karapatan kang tanggihan yung sinasabi sa iyo. Naku, lalo na kapag yung nagsabi sa iyo medyo may authority,
Gaya kanina, doktor ang nagsabi dun sa babae, doktor yun, maniniwala, syempre. Di ba? Lalo na kapag yung nagsasabi sa'yo, may authority, someone na may authority sa buhay mo, halimbawa, malapit sa'yo, o kaya kamag-anak mo, o kaya may authority. Naku, madalas yung sasabihin niyan, dahil nga may authority siya, paniniwalaan mo talaga. For example, as a pastor, bigla ako sinabi sa isang kabataan dito, alam mo, nakakita ako sa'yo, magpapastor ka balang araw. Kapanipaniwala kasi pastor ako Halimbawa, sabi ko sa kabataan na to, alam mo, magaling ka sa management, ang galing mo magsalita, tapos ang galing mo mag-gather ng tao. May gift ka sa pagbibusiness, ha? Dadalin mo yun. Kasi coming from a businessman. Di ba? Kaya nga ganito Kapag sinasabi nila na wala ka daw kwenta, kapanipaniwala kasi wala silang kwenta. Nagigets nyo ba? Yung mga walang kwentang tao ang nagsasabing walang kwenta yung iba. Pansinin nyo ba yan? Napansin nyo ba? Yung mga tao nagsasabing wala kang kwenta, sila talaga yun Ako, businessman ako, sasabihin ko sa'yo, uy, kaya mo mag-business. Ako, wala akong kwenta, sasabihin ko na rin, wala ka rin kwenta, damay-damay na to. Dinadamay ka nila sa meron sila. Kaya nga sabi ko sa inyo, dito po sa Awakening, idadamay ko kayo sa kung ano yung mga magagandang pinaniniwalaan natin dito. Amen? Madali lang tong topic ko ngayon. Alam nyo bang tapos na tayo kasi nag-i-intro pa lang ako ng series natin. Excited ba kayo sa mga susunod na linggo? Sabi mo sa katabi mo marami pa. But let me read this verse to you. Ang sabi sa Proverbs chapter 4 verse 23, easy to read version, above all, be careful what you think. Mag-ingat ka raw sa lahat ng mga iniisip mo, mga pinaniniwalaan mo. Because your thoughts control your life. Mag-ingat sa mga pumapasok sa head kasi bumababa yan sa heart at ginagawa yan ng hands. Dahil intertwined ang mind, emotions, and actions. Head, heart, hands. Sabay-sabay. Head, heart, hands. Kung ano ang natutunan, pumasok sa kokote, kung ano ang pinaniwalaan, yun yung bababa sa puso, yun yung mararamdaman at yun yung gagawin ng kamay. Yun yung gagawin mo sa buhay. So dito pa lang, i-filter mo na, bantayan mo na. Bawal ang basura sa utak ko. Bawal ang basurang paniniwala sa utak ko. Bawal na ang basura sa mindset ko. Shhh! Huwag mo naman ganunin, syempre. Yung tiya mo, mabait naman. Doon ka nakakakuha sa Facebook ng mga maling mindset. Paano yun? Learn to use and follow. Learn to use block. Bakit? No basura can enter my mind, my belief. Kasi, pag nagkaroon ng basura dyan, babasura rin ang buhay mo. Because kung ano yung nasa utak, nasa brain, kung ano yung mindset, kung ano yung paniniwala, yun yung magaganap sa buhay. Minsan natanong ako ng kapwa primary leaders natin na sabi, Pastor, may problema na, bakit parang chill ka pa dyan? Alam niyo na yung sagot. Kaya alam niyo, napakaganda ng belief na series natin ngayon. Kanina, tinanong ko kayo kung ano ang belief natin sa paru-paro, ano ang belief natin sa pusang itim, at ano ang belief mo sa sarili mo. Now, my question is, ano ang belief mo kay Lord Jesus Christ?
Ano ang paniniwala mo tungkol sa ating Panginoon? Siya ba ay mabagsik, malupit, magagalitin? O siya ba ay mapagmahal, mapagpatawad? Di ba? Ano ang paniniwala mo? Kanina habang worship time, may mga hindi nagtataas ng kamay eh. Bakit? Hindi ko alam kung bakit. Baka nahihiya, baka ano, pero ako akin lang to, opinion ko lang to ha. Baka kaya hindi nagtataas ng kamay kasi nahihiya siya kay God. Kasi baka iniisip niya may kasalanan siya, baka iniisip niya marumi siya sa harapan ng Diyos, baka iniisip niya, ako baka magalit, pag nagtaas ako ng kamay, baka kidlatan ako, ganun. Kasi ang church pang banal lang. Yan, mga maling mindset na dapat mabura sa mga susunod na linggo pa. Ano ang paniniwala mo kay God? Ano ang paniniwala mo kay Jesus? Sa mga susunod na linggo, sasabihin ko sa inyo kung ano ang pinaniniwalaan ng awakening tungkol sa Diyos. Bakit tayo ganito? Okay? Bakit ganito ang awakening? Kung ano ang pinaniniwalaan ng church, yun ang magiging buhay ng mga miyembrong dumadalo ron. Amen? But I will share you one. Dito na ako magtatapos. Ito ang paniniwala ng awakening tungkol sa Diyos. Tutukan nyo ito ng mabuti. Romans chapter 5, verse 8. Ito hindi tiya ang nagsabi. Hindi kung sino-sino man ang nagsabi. Ang nagsabi nito, Biblia mismo. Reliable source of information about God. Ito ang paniniwala ng awakening tungkol sa Diyos. Pinakita ng Diyos kung gaano niya tayo kamahal. Ang paniniwala natin dito sa awakening, may Diyos na nagmamahal sa iyo. Yan ang paniniwala natin. Kung hindi ka mahal ng bebe mo, kung hindi ka mahal ng mama mo, kung hindi ka mahal ng kung sino-sino man niyang minamahal mo, ang paniniwala natin may Diyos na nagmamahal sa iyo. This is what we believe here. Pangalawa, ang pagmamahal ng Diyos ay may bigat, may weight, may glory. Pinakita ng Diyos kung gaano niya tayo kamahal. Hindi siya simpleng emerald na love lang. Ito ay pagmamahal na totoo, tunay, dahil may action na ginawa. Mga makasalanan pa tayo nung namatay si Christ para sa atin. Ano ibig sabihin yan? Ang pagmamahal ng Diyos, hindi ka inaantay bumait muna bago ka mahalin. Makasalanan pa, masama ka pa, minahal ka na ng Diyos. Napakalinaw oh. Makasalanan pa tayo nun. Makasalanan pa tayo nung namatay siya para sa atin. Nung minahal niya tayo, nung nag-alay siya ng buhay sa atin. Nakukuha ko yung Diyos, asa kayo. Antayin muna kitang bumait bago ko mamatay para sa iyo. Antayin ko munang magbago ka bago ko mamatay sa krus para sa iyo. Iba ang Diyos. Si Jesus, kung ano ang kalagayan natin, kung gaano tayo kamakasalanan, kasama, namatay na siya para sa atin. The perfect time for God to show His love nung tayo'y makasalanan pa. Kasi, kung inantay ng Diyos na bumait tayo, God, kaya mo lang naman ako minahal kasi mabait na ako eh. Eto, sabi ng Diyos, mali. Masama ka pa. Makasalanan ka pa, minahal na kita noon pa. Hindi ka pa nag-church, mahal na kita. Wala ka pa dyan, mahal na kita. Makasalanan ka pa lang, minahal na kita. This is what we believe here in Awakening. Kaya alam niyo yung mga kabataan dito, mga nawawalan ng pag-asa before sa kanilang buhay na nakapasok ng church, prediction ko ba naman ng ganito? Sabihan ko ba naman sa kanila na may pag-asa ka, mahalaga ka, mahal ka ng Diyos? Ewan ko kung di magbago ang pananaw sa buhay, magbabago talaga eh. Kasi sa labas nga kung ano-anong naririnig.
Mag-open ka pa lang ng Facebook, puro bad news na. Toxicity, di ba? Mag-open ka pa lang ng balita, puro negative na. Ang dami-dami negative, kaya negative ang nangyayari sa buhay. Mahilig ka pang makinig ng mga sad songs, mga emo songs. Mahilig ka sa mga madilim na background sa cellphone. Ano ba? Ba't pinalulungkot mo buhay mo? Makinig ka ng mga positibo, lalo na ng positibong pagmamahal ng Diyos. I-filter mo kung ano yung mga pumapasok sa utak mo, sa belief mo, kasi yan yung magpapatakbo ng buhay mo. Kaya alam nyo, dito sa Awakening, lagi lang namin itong ipipreach sa inyo. Mahal ka namin, mahal kayo ng Diyos, magbago tayong lahat. Amen? O, sige nga, with full confidence, kung naniniwala ka, mahal ka ng Diyos, tumayo ka. Hallelujah. Three things before we end. Awakening believes in these three things. Number one, naniniwala tayo rito that the Father created you to be loved. Kinreate ka ng Diyos, sabihin mo nga, sino nag-create sa'yo? Oh, sabi mo sa katabi mo, kinreate ka ng Diyos para mahalin. Hindi para alipinin, hindi para pagtripan, bigyan ng cancer, bigyan ng tuberculosis, sunugin ng bahay, gano'n, hindi. Kinreate ka ng Diyos para mahalin. You are created to be loved. Kaya ka lang naman ganyan, kaya ka lang naman sira ulo, kasi nga, sinisira ulo ka rin mula dati. Kung may magsabi sa iyo ngayon na may nagmamahal sa iyo, ewan ko kung di magbago actions mo sa buhay. The Father created you to be loved. Number 2, itong paniniwala natin. The Son, Jesus Christ, was sent to prove this love. Ang paniniwala natin, ang Panginoong Yesus ay bumaba rito sa lupa, Diyos na nagkatawang tao, para patunayan yung pagmamahal na sinasabi ng Ama. Jesus Christ is the Father's proof of His love for us. Yan ang paniniwala natin dito sa Awakening. At ang pangatlong paniniwala natin dito sa Awakening, the Holy Spirit lives in us and leads us through this life. Na merong Espiritu ang Diyos na naninirahan sa atin ngayon, ginagabayan, inaalalayan, tinutulungan tayo sa buhay. Kaya tinan mo, nakalagpas ka ng pandemic, maayos ka pa rin ngayon, buhay ka pa rin ngayon, ang lusog-lusog mo, di ba? Bakit? There is a God. The Holy Spirit is in us. Tinutulungan niya tayong mamuhay. Tinutulungan niya tayong mamuhay ng maayos dito sa lupa. At ang sabi ng Biblia, ang paniniwala natin, ang Holy Spirit ay nasa puso natin, tayo ay templo ng banal na Espiritu. Kaya minsan, di ba, ayoko mag-church. Pas maya-maya nasa church ka na. Bakit? May Holy Spirit sa loob mo na tinutulungan ka kapag ayaw mo na. Tinutulungan kang lumaban, tinutulungan kang maging matapang kapag ayaw mo na. The Holy Spirit is in you, the Holy Spirit lives in you. But for now, let us focus on the love of Jesus. Let's focus on the love of Jesus. Kung naniniwala kang mahal ka ng Panginoong Yesus, kung naniniwala ka na wagas ang pagmamahal niya sa iyo, kung naniniwala kang kinalimutan niya na lahat ng kasalanan mo, lahat ng nagawa mo, pwede bang pumikit tayo ngayon lahat at yumuko? Manalangin tayong lahat, sabihin natin, Panginoong Yesus, maraming salamat sa pagmamahal mo. Mamahalin din kita sa abot ng aking makakaya. Kung meron man ako na mga maling paniniwala tungkol sa iyo, baguhin mo ito. Gusto kitang paglingkuran. Gusto kitang mahalin, Panginoon. Sa pangalan ni Jesus,
Amen and amen. Again, ito ang paniniwala natin, ha? Mahal tayo ng Diyos. Sabi mo sa katabi mo, mahal ka ng Diyos. Sabi mo naman pabalik, mahalin mo rin ako. Ano, si God lang may mahal sa akin. Dapat mahal mo rin ako. Ano, ang si God lang ang nagmamahal sa akin. Ako, hindi mo ako mahal. Sabi mo sa katabi mo yan, sabi mo. Patingin nga ng mga nagmamahalan dyan, patingin nga. O, ano lang, sa ilog na naman. Ano? Ano da? Paano? Nagsasakalan siya. Okay. Sige nga. Alam nyo, napakasaya sa simbahan na hindi lang pagmamahal ng Diyos ang nararanasan natin. Dapat ramdam mo rin na mahal ka ng katabi mo. Sige nga. Patingin nga. Paano magpaparamdam ng pagmamahalan? Paano? God bless you everyone. See you next Sunday. Come on, we will not leave this place nang hindi tayo nagpupuri sa Panginoon! Hallelujah! Come on! Every prayer